Kabanata 5271, umaatres ang bawat gilid. Pagkatapos ng 3 taong pananahimik, biglang sumiklab ang kaguluhan sa loob ng Black Ink Nest Space na ang huling pag-alab ng buhay ng 2 8th Order Black Ink Disciples bilang panimulang hudyat. Habang nasira ang kanilang mga kaluluwa, ang masasakit na pag-iyak ng 3 nasugatang Territory Lords at Yankees ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw. Ang iba pang 3 hindi nasaktan na Territory Lords ay nasa mataas na alerto, walang sino man sa kanila ang nang-ahas na ibaba ang kanilang mga bantay. Sino ang nakakaalam kung ang tao ay maaaring maglunsad ng ika-4 na pag-atake? Wala silang ideya kung ano ang artifact na iyon. Ngunit ito ay isang bagay na kahit na ang Territory Lords ay hindi maaaring ipagtanggol laban, hanggang sa punto kung saan halos mailalarawan ito bilang isang siguradong tama. Lumipas ang mahabang panahon bago unti-unting nag-relax ang Territory Lords, dahil parang kulang talaga sa lakas ang tao para umatake ulit. Sa pagtingin pa lamang sa kanyang estado, masasabi na nila, dahil ang kanyang soul avatar ay tila patuloy na kumikislap, na para bang ito ay nagtamo ng malaking pinsala. Ang ningning ng kanyang soul avatar ay lumabo na rin, na parang malapit ng gumuho. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Soul Warmang Lotus, kung gayon ang nasabing pinsala ay sapat na upang ganap na mapatay ang kanyang kaluluwa. Noon lamang naglakas loob ang 3 Territory Lords na suriin ang mga pinsala ng kanilang 3 kasama. Ilang sandali pa ay nakasimangot silang lahat. Katulad ng mga kondisyon ng iilang Territory Lords na nataman noong nakaraan, nagawa ng artifact na hukayin at gutihin ang soul avatar ng isang tao. Bukod dito, ito ay lubhang matigas ang ulo at mahirap na paalisan sa maikling pagkakasunod-sunod. Ang mga bagay ay biglang naging lubhang nakakalito para sa kanila. Napakadilim ng mukha ni Hongdi na mamumula sa kahihiyan ang bangin. 6 na Territory Lords at 4 na 8th Order Black Ink Disciples. Mayroon silang buong 10 nangungunang Masters na katumbas ng 10 8th Order Human Masters na nakatambay sa loob ng Black Ink Nest Space, ngunit ang resulta. Ang 7th Order Human ay nakapagtagal hanggang ngayon, na nag-iwan sa kanila ng 3 buhay at 3 ang nasugatan. Ang 4 na Black Ink Disciples ay tunay na namatay, nang walang anumang pagkakataon na mabuhay. Bilangin ang 4 na Territory Lords mula sa mga nakaraang laban, mayroon na ngayong kabuoang 11 makapangyarihang Masters na maaaring napatay o malubhang nasugatan ng isang 7th Order Human na ito. Hindi maintindihan ni Hongdi kung paano napunta sa ganitong estado ang mga bagay, gayunpaman, wala nang saysay na masangkot pa sa tao na ito. Kahit na ang 10 Masters ay hindi siya kayang patayin, kaya ano ang maaari nilang gawin ngayong 3 Territory Lords lamang ang nanatiling hindi nasaktan? Maghihintay ba sila hanggang sa ganap na gumaling ang tao na iyon at pagkatapos ay lipulin silang lahat? Iyon ang magiging epitome ng katangahan. Habang sumagi sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito, ang pag-iisip ng pag-alis ay bumangon sa puso ni Hongdi. Sa iba pang mga bagay, kailangan muna niyang ibalik ang 3 nasugatang Territory Lords para mapagaling nila ang kanilang mga kaluluwa. Sa katunayan, ang namatay na Black Ink Disciples ay isang masakit na pagkawala para sa Black Ink Clan, ngunit ang pagkawala ng isa pang 3 Territory Lords ay talagang makakasira sa kanilang pundasyon. Gayunpaman, tila nababasa ng tao ang kanyang isip, at sa sandaling naisip ni Hongdi, ang tao na walang humpay na umiiyak ay sinabi sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin, "Gusto mo bang tumakbo? Kung maglakas loob kang buksan ang lugar na ito, tatakas agad ako." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan kay Hongdi sa isang kakilakilabot na mood, hindi alam kung pasulong o atres, hindi na kailangang banggitin kung gaano kalubha ang pakiramdam na iyon. Ang isa pang Territory Lord ay napaungol sa galit, ang isang maliit na tao ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Isa ka lang walang kwentang 7th Order brat. Puro swerte at nakatagal ka ng ganito, sa tingin mo hanggang kailan ka pa kaya? Ngumisi si Yang Kai, natatakot ako na hindi ako magtatagal, pero at least, mas mahaba pa ang hawak ko kaysa sa 3 iyon. Bakit hindi ka tumaya? Malamig na bamantong hininga ang Territory Lord at wala nang sinabi pa.
Mayroon lamang dalawang pagpipilian para sa Territory Lords sa puntong ito sa paghaharap. Una, maaari nilang baliwalain ang buhay o pagkamatay ng kanilang mga nasugatan na kasama at ipagpatuloy ang pakikipaglaban nito kay Yang Kai. Mga ad ng Pub Future. 3 taon na ang lumipas, kaya kahit na ang katawan ng 7th Order human na ito ay makatiis ng ganito katagal, tiyak na malapit na siya sa kanyang limitasyon. Mas mainam kung ang kanyang world energy ay maubos bago lumala ang kalagayan ng kanilang tatlong kapantay, gayunpaman. Ang Territory Lords ay nag-aalala na ang 7th Order human na ito ay may ilang paraan upang mapunan muli ang kanyang world force. Kung hindi iyon ang kaso, hindi makatuwiran para sa kanya na tumagal ng 3 taon. Kung ganoon nga ang nangyari, walang kabuluhan ang pag-aaksaya pa ng oras sa kanya. Ang pangalawang pagpipilian ay natural na buksan ang Black Ink Nest Space upang ang magkabilang panig ay maaaring umatras. Gayunpaman, iyon ay nangangahulugan na ang Black Ink Clan ay naglagay ng lahat ng pagsisikap at kapital para sa wala, at ang 4 na 8th Order Black Ink Disciples ay namatay din ng walang kabuluhan. Paano matitiis ng Territory Lords na tanggapin iyon? Ang 3 hindi nasaktan na Territory Lords ay nag-usap sa pamamagitan ng kanilang divine senses ng ilang sandali, walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung aling pagpipilian ang gagawin. Sa loob ng soul-warming lotus, halos hindi mapanatili ni Yang Kai ang isang bakas ng kailanawan ng isip. Ang paggamit ng soul-rending thorn ng 3 beses na sunod-sunod ay hindi naiiba sa isang nakakabaliw na pagsubok sa kanyang kakayahan na dayin ang kamatayan. Ngunit ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin dahil maaaring hindi na niya ito makuha muli. Sa kasalukuyan, sa kanyang 7th Order Open Heaven Realm Cultivation, ito ay sapat na kamangha-mangha na makakatakas kung siya ay tunay na haharap laban sa nag-iisang Territory Lord. Kung nais niyang saktan o patayin man lang ang isang guro, kung gayon kinakailangan ang mga paborebleng kondisyon at isang magandang posisyon, kasama ang isang magandang kapalaran. Gayunpaman, sa Black Ink Nest Space na ito, umabot na sa 11 ang bilang ng Territory Lords at 8th Order Black Ink Disciples na pinutol niya o napilayan. Siyempre, nangangahulugan din iyon na mayroon na lang siyang nag-iisang soul-rending thorn na natitira sa kanyang orihinal na 12. Ito ang pinakamagandang pagkakataon na mayroon siya upang bawasan ang bilang ng mga Territory Lords nang hindi masyadong nakipagsapalaran. Para sa kanya man o sa human race, ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Kaya, ayaw umalis ni Yang Kai bago humanap ng paraan para magamit ang kanyang huling soul-rending thorn. Kung hindi, paano siya nasa anumang mood upang pukawin ang Territory Lords? Sa kasalukuyan, ang pinakamahusay na paraan para mailarawan niya ang kanyang kalagayan ay ang buhay na mas malala kaysa kamatayan. Maging ang kapangyarihan ng soul-warming lotus ay halos hindi na napigilan ang matinding sakit na nararamdaman sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng kanyang matinding paghihirap, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ilihis ang ilan sa kanyang atensyon sa mga galaw ng Territory Lords. Sino ang nakakaalam kung bubuksan nila ang Black Ink Nest Space o hindi? Kung, sa pagkakataong iyon, nangyari ito at nalampasan niya ang tiyempo, maaaring talagang makulong siya rito magpakailanman. Parang may ibang bagay na gumugulo sa kanya, ngunit sa sobrang kaguluhan ng kanyang kaluluwa, wala na siyang lakas para mag-isip pa ng kung ano-ano. Habang si Yang Kai ay nasa gitna ng pagdurusa, ang 3 hindi nasaktan na Territory Lords ay tinatalakay din ang kanilang mga opsyon. Pagkatapos lamang ng maikling debate, nagpa siya ang 3 Territory Lords na buksan ang Black Ink Nest Space. Habang nakatayo ang mga bagay, ang pisikal na katawan ng tao ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalanta, kung hindi, paanong ang kanyang soul avatar ay napuno ng enerhiya ngayon. Lumipas ang 3 taon at wala pa rin kitang-kitang pagbabago sa kanyang pisikal na katawan. Ang 7th Order human na ito ay dapat magkaroon ng ilang espesyal na trick na nagbigay daan sa kanya na mapanatili ang world force ng kanyang maliit na universo. Kung magpapatuloy ito, kapag nagkaroon siya ng pagkakataong maibalik ang sarili, silang 3 ang kawawa. Higit pa rito,
Ang iba pang tatlong territory lords na nasugatan ay hindi na maaaring manatili dito dahil ang sitwasyong ito ay nagpapalala lamang sa kanilang kalagayan. Si Hongdi ay may pangit na hitsura sa kanyang mukha na halos maisip niya ang galit ng maharlikang Panginoon nang malaman niya ang tungkol sa kapahamakan na ito. Ang pag-alis ng kanyang army mula sa Great Evolution Pass. At ang kanyang pag-abandona sa kanyang sariling Black Ink Nest ay masasabing napilitan, at ang Royal Lord din ang may pananagutan dahil ito ang kanyang utos, kaya hindi siya masisisi. Gayunpaman, ang kabiguan na ito ay malamang na makakaapekto sa posisyon ni Hongdi sa Black Ink Clan, ngunit ano pa ang magagawa nila ngayong dumating na ang mga bagay na ganito? Dahil natapos na ang kanilang talakayan, hindi na kailangang ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay. Ang Black Ink Nest Space ay tinatakan ng isang espesyal na pamamaraan, at ang pag-unsiling nito ay hindi isang mahirap na gawain. Kinailangan lang gamitin ng Territory Lords ang parehong pamamaraan para buksan itong muli. Gayunpaman, habang binubuksan nila ang Black Ink Nest Space, nag-iingat ang Territory Lords at binuksan ito sa maikling sandali. Ang tatlo hindi nasaktan na Territory Lords ay sabay-sabay na nakatakas kasama ang kanilang mga nasugatang kababayan, pagkatapos ay mabilis nilang tinatakan muli ang Black Ink Nest Space. Mga ad ng Pub Future. Inaasahan nila na ang tao ay hindi makakapag-react sa oras at pagkatapos ay makulong sa loob, gayunpaman, ang mga resulta ay tiyak na bigin sila. Malinaw na nakita ni Hongdi ang 7th Order human na mabilis na tumakas habang papaalis sila. Ang buong Black Ink Nest Space ay naging walang laman sa isang iglap ng walang anumang palatandaan ng buhay na naiwan. Sa universe fragment kung saan matatagpuan ang Black Ink Nest, nagising si Yang Kai na may pinipigilang ungol. Si Gang Lian, na nakabantay sa kanya sa gilid, ay agad na lumapit at tinulungan si Yang Kai na pakalmayan ang sarili habang sumisigaw, "Hanord Master, gising na si Brother Yang." Huminga ng malalim si Ouyang Lai, "Brat, sa wakas nakabalik ka na. Tinakat mo talaga ako this time." Pagkasabi nito, pinasok niya ang isang malaking dakot ng spirit pills sa bibig ni Yang Kai na para bang mga karaniwang candy ang mga iyon. Si Yang Kai ay walang lakas na magpasalamat sa kanya at mabilis na pinino at hinigop ang mga table tas. Pagkatapos lamang na makita ang kanyang kalagayan na dahan-daang nagpakawala ng buntong hininga si Ouyang Lai. Tinitigan niya ang kanyang disipolo gamit ang kanyang mga mata, hudyat na lumabas siya sa Black Ink Nest kasama niya. "Ano ang iyong mga order, Hanord Master?" tanong ni Gang Lian. Sinabi ni Ouyang Lai, bumalik sa pas at magulat sa matandang ninuno. Sabihin sa kanya na si Yang Kai ay nakabalik ng ligtas. Matapos matanggap ang utos, mabilis na umalis si Gang Lian. Habang pinagmamasdan niya ang likod ng kanyang disipolo, ang tensyonado na puso ni Ouyang Lai ay tuluyang napahinga, hindi dahil ligtas na nakabalik si Yang Kai, kundi dahil sa lumang ninuno. Mula nang pumasok ang kaluluwa ni Yang Kai sa Black Ink Nest Space, 3 taon na siyang hindi nakabalik, isang katotohanang hindi may tatago sa Old Ancestor. Alam ng lahat na maaaring may nangyari kay Yang Kai sa Black Ink Nest, kung hindi siya maaaring nakulong sa loob ng mahabang panahon, ngunit walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Maaari lamang nilang hulaan na ang Black Ink Clan ay maaaring gumamit ng ilang uri ng trick para i-seal ang Black Ink Nest Space, na pumipigil kay Yang Kai na bumalik. Hindi alam kung paano nakarating ang balita sa tainga ng matandang ninuno, ngunit nang mangyari ito, agad niyang ipinahayag na bibisita siya sa Royal City upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Isang natarantang si Mi Jinglun ang nagmamadaling sinubukan siyang pigilan. Alam niyang hindi lang ipapakita ng matandang ninuno ang kanyang aura mula sa malayo para tuyain ang maharlikang Panginoon tulad ng ginawa niya noon. Kung talagang pupunta siya roon ngayon, tiyak na sasalakayin niya ang Royal City para i-pressure ang Black Ink Clan para makita kung matutulungan niya si Yang Kai mula sa kanyang suliranin. Kahit na siya ay isang matandang ninuno, ang pag-atake sa Royal City ng mag-isa ay nagdudulot pa rin ng malubhang panganib. Paano papayag si Mi Jinglun na mangyari iyon? Agad siyang nakipag-ayos sa matandang ninuno, at sa wakas ay napagkasundoan nilang maghintay ng 3 taon upang makita kung magbabago o hindi ang mga bagay.
Kung hindi pa rin bumalik si Yang Kai pagkaraan ng 3 taon, sasali ang Great Evolution Army sa Old Ancestor para salakayin ang Royal City. Ang dahilan kung bakit sila nagpasya ng 3 taon ay dahil nakatanggap si Mi Jinglun ng balita mula sa Ouyang Lai na aabutin ng humigit kumulang 3 taon para makabawi ang kaluluwa ni Yang Kai pagkatapos ng bawat pag-atake. Ayon sa pagtatansya ni Mi Jinglun, ang pagkapatas ay tiyak na masisira kapag ang kaluluwa ni Yang Kai ay nakabawi. At ngayon, mukhang iyon nga ang nangyari. Sa sandaling tumama ang 3 taong limitasyon, bumalik ang kaluluwa ni Yang Kai. Si Ouyang Lai ay natural na nagmamadali na ipadala si Gang Lian sa Great Evolution Pass upang iulat ang bagay. Kung sakaling talagang pinakilos ang hukbo at sinundan ng mga sundalo ang matandang ninuno upang salakayin ang maharlikang lungsod, mahirap para sa kanila na ibalik ang desisyong iyon. Minsan, gustong putulin ni Ouyang Lai ang ulo ni Mi Jinglun para makita kung ano ang nasa loob. Paano siya naging napakalayo ng paningin at laging alam ang hindi alam ng iba. Gayunpaman, hindi siya nasiraan ng loob dahil sa kanya, lahat ay may kanya-kanyang lakas. Sa pinakakaunti, ang pag-charge sa pamamagitan ng mga linya ng kaaway ay ang kanyang lakas, isang bagay na hindi maaaring gayahin ni Mi Jinglun. At saka, mas lalaki siya kaysa kay Mi Jinglun. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa ni Yang Kai ay mabilis na nakarating sa Great Evolution Pass. At ang Old Ancestor, na handang pakilyusan ang kanyang mga tropa at udyukan ang kanyang kabayo, ay iginiit na nais niyang maglakbay sa Royal City upang bisitahin ang Royal Lord at magpasalamat sa kanya para sa pag-aalaga sa kanyang nasasakupan sa nakalipas na 3 taon. Hindi na siya napigilan ni Mi Jinglun sa pagkakataong ito, ni hindi man lang niya sinubukan. Dahil magaling si Yang Kai. Kung gayon ang matandang ninuno ay tiyak na kikilos ng mas maingat. Marshall Peak. Kabanata 5272, hindi makapasok. Lumipas ang isa pang 3 taon sa isang kisap mata, at sa wakas ay gumaling ang trauma sa kaluluwa ni Yang Kai. Ang sunod-sunod na pagbawi pagkatapos ng mabigat na pinsala ay talagang nagpapataas ng lakas ng kanyang kaluluwa ng humigit kumulang 10% kumpara sa mahigit isang dekada lamang ang nakalipas. Kung ang espiritual na enerhiya ni Yang Kai ay maihahambing sa isang 8th Order Open Heaven Realm Master na kaka-advance pa lang 12 taon na ang nakakaraan. Kung gayon ang kanyang espiritual na enerhiya ay kapantay na ngayon ng isang itinatag na 8th Order Master. Ito ay talagang isang shortcut sa paglinang ng kaluluwa ng isang tao, isang shortcut na pagmamay-ari lamang ni Yang Kai. Kung wala ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus, sino mang sumusubok na gumamit ng parehong pamamaraan ay maghuhukay lamang ng kanilang libingan. Gayunpaman, hindi na nais ni Yang Kai na magtanim muli sa ganoong paraan pagkatapos makaranas ng ganoong sakit. Ito ay simpleng hindi makataong pagpapahirap. Hindi niya isasaalang-alang ang paggamit ng ganoong paraan upang mapataas ang kanyang espiritual na enerhiya maliban na lang kung wala na siyang mapagpipilian balang araw. 12 soul-rending thorns, 10 taon ng panahon, pumapasok at umaalis sa Black Ink Nest ng 3 beses. Hanggang sa 11 Territory Lord Equivalent Masters ang namatay o malubhang nasugatan sa kanyang mga kamay, ito ay hindi pa nagagawang tagumpay sa buong kasaysayan. Walang mga Open Heaven Realm Masters na maaaring gayahin ang gawaing ito sa 7th Order o maging sa 8th Order. Ngunit alam ni Yang Kai na ang dahilan kung bakit niya makakamit ang gayong tagumpay ay salamat sa Soul Warmang Lotus. Hindi niya ito nakamit dahil sa sarili niyang lakas, kaya kahit na malaki ang resulta, hindi siya nang ahas na maging mayabang. Kung masyado niyang minamaliit ang Black Ink Clan, kung gayon siya ang makararanas ng pagkatalo sa darating. Isa pang bagay na dapat niyang sandali alang-alang, at iyon ay mga kakaibang reaksyon na ipinakita ng 2 Black Ink Disciples sa huling sa loob ng Black Ink Nest Space. Napansin ni Yang Kai ang hindi pangkaraniwang reaksyon ng 2 Black Ink Disciples noon, ngunit wala siya sa mood na pag-isipan ang ganoong bagay sa oras na iyon. Instinctive lang niyang kinuha ang pinakamagandang sandali para mag-strike at magpakawala ng soul-rending thorn, na lubhang nasugatan ang isang Territory Lord. Pagkatapos,
Pagkatapos gumamit ng 3 soul-rending thorns, ang kaluluwa ni Yang Kai ay hindi matatag at siya ay napakalungkot na sakit na wala na siyang lakas para mag-isip ng kung ano paman. Ngayong naibalik na ang pinsala sa kanyang kaluluwa, natural niyang naalala ang mga kakaibang galaw na ipinakita ng 2 Black Ink Disciples sa pagtatapos ng kanilang buhay. Mayroong lahat ng uri ng mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang 2 Black Ink Disciples ay nakuhang muli ang kanilang tunay na pagkatao nang ang kanilang mga kaluluwa ay malapit ng maglaho. Kung hindi, walang paraan na maglunsad sila ng pag-atake sa Territory Lords. Kaya lang, masyado na silang mahina sa oras na iyon, kaya kahit na magsanib puwersa sila, hindi pa rin nakayanan ng mabilisang pag-atake ang anumang uri ng pinsala. Paano sila nakalaya mula sa katiwalian ng Black Ink Strength at naibalik ang kanilang tunay na pagkatao? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, si Yang Kai ay nagkaroon ng malabong pakiramdam na maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag. Ang dahilan kung bakit namatay ang 2 Black Ink Disciples na iyon ay hindi dahil sa nasugatan sila o sa iba pang dahilan, kundi dahil gumuho ang kanilang small universe dahil sa kanilang world force na pinatuyo ng Black Ink Nest sa mahabang panahon. Sinira ng Black Ink Strength ang pundasyon ng isang Open Heaven Realm Master, na ang ibig sabihin ay ang kanilang maliit na universo, na siya namang sumisira sa kanilang isipan. Dahil ang maliit na universo na napinsala ay gumuho na, kung gayon ang pundasyon na naapektuhan ng lakas ng itim na tinta ay nawala na. Kaya, sa pagtatapos ng kanilang buhay, nabawi nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang tao at gumawa ng biglaang pag-atake laban sa isang Territory Lord. Iyon siguro ang dahilan kung bakit sila tumatawa ng walang pag-aalinlangan at napakasaya bago sila namatay. Para sa isang Black Ink Disciple, ang gayong kamatayan ay walang alinlangan na ang pinakadakilang paglaya na maaari nilang makuha mula sa buhay. Mga ad ng Pub Future. Nabalitaan ni Yang Kai na naiwan ng Black Ink Clan ang mahigit 100 7th Order Black Ink Disciples nang umalis sila sa Great Evolution Pass gaya ng napagkasundoan ni Mi Jinglun. Maging si Xiang Shan at ang iba pa ay walang ideya kung paano nila haharapin ang mga Black Ink Disciples na ito. Kaya sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng mga tagubilin ng Old Ancestor. Kahit na ang matandang ninuno ay isang babae, siya ay may matatag na puso at mapagpasyang kalooban. Sa isang galaw, napatay ang mahigit 100 Black Ink Disciples. Ang Old Ancestor ay tila gumamit ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan noon para ibalik ang 7th Order Black Ink Disciples sa kanilang katinoan para sa isang maikling sandali, na nagpapahintulot sa kanila na mamatay bilang mga tao sa Great Evolution Pass. Ito ang pinakamahusay na paraan para parangalan ang mga mandirigma na nakipaglaban sa Black Ink Clan sa mga nakaraang taon. Ang pagbagsak ng 2 8th Order Black Ink Disciples ay iba sa mga 7th Order Black Ink Disciples sa Great Evolution Pass, ngunit ito ay katulad din sa parehong oras. Si Yang Kai ay nakahinga ng maluwag na kahit papaano, namatay sila sa isang karapat-dapat na kamatayan. Kung sila ay tunay na namatay sa larangan ng digmaan bilang mga Black Ink Disciples, kung gayon sila ay namatay na magulo ang ulo. Ang kanilang panghuling pag-atake ay maaaring hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Territory Lord, ngunit lumikha ito ng magandang pagkakataon para sa pag-atake ni Yang Kai. Sa bagay na iyon, maaari silang ituring na lumaban kasama ni Yang Kai. Sa tunog ng mga yabag, tumangala si Yang Kai upang makita si Ouyang Lai na papalapit. Si Ouyang Lai ay pumupunta paminsan-minsan upang suriin siya kamakailan lamang upang makita kung paano siya gumagaling mula sa kanyang mga pinsala. Without interrupting, sumulyap lang siya at aalis. Sa tuwing siya ay dumating, ang kalagayan ng kaluluwa ni Yang Kai ay nagiging mas mabuti. Kahit na maranasan ito ng 2 beses, kinailangan ni Ouyang Lai na aminin na ang Soul Warmang Lotus ay talagang napakahalaga pagdating sa mga usapin ng soul. Sa gayong kataas-taasang kayamanan, kailangan pa bang mag-alala na masaktan ang kanilang kaluluwa? Mukha kang puno ng lakas, anak. Parang kumikinang ka pa. Naka-recover ka na ba? Biro ni Ouyang Lai. Tumayo si Yang Kai, magaling na ang junior na ito. Pagkatapos, yumuko siya, maraming salamat sa pagbabantay sa akin, sir.
Ikanaway ni Ouyang Lai ang kanyang kamay, wala lang. Actually, may itatanong ako sa'yo. Pakiusap, sir. Lumapit si Ouyang Lai na may pagtataka sa kanyang mukha, pagkatapos ng lahat ng mga taon na pumasok at lumabas, ilang territory lord ang ginawa mo. Bahagyang namula ang mukha ni Yang Kai. Nang hindi nag-abala na tanungin ang bastos na paggamit ng mga salita ni Ouyang Lai, matapat siyang sumagot, 2 territory lords sa unang round, at 2 pa sa pangalawa. Sa ikatlong round, nakuha ko ang 4 na 8th Order Black Ink Disciples at 3 territory lords. 11 lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Lai habang nakikinig. Iniisip ang labanan noon kung saan muntik na siyang mawalan ng buhay sa pagsalakay sa isang army na may 10,000 para lamang putulin ang isang territory lord. Gayunpaman, ang pabalik-balik na pakikipagsapalaran ni Yang Kai ay nagdulot sa kanya ng 11 nasawi. Walang paghahambing. Habang tinitingnan niya ang batang mukha sa kanyang harapan. Si Ouyang Lai ay bumantong hininga sa loob, pakiramdam niya ay parang isang maliit na alon na malapit ng lumunin ng isang higanteng tsunami na nagmumula sa likuran. Pero higit pa riyan, gumaan ang loob niya. Kapag naging matagumpay lamang ang huli na alon, sila, ang mga front wave, ay walang kakulangan ng mga karapat-dapat na kahalili. Hindi alam ni Ouyang Lai kung gaano eksaktong nangyari ang labanan sa loob ng Black Ink Nest Space. Ngunit nakarinig din siya ng ilang nakakalat na impormasyon mula kay Mi Jinglun sa mga nakaraang taon at nalaman niyang nagawa ni Yang Kai ang ganitong antas ng tagumpay na tila dahil ng isang kakaib. Ang artifact na ibinigay sa kanya ng Old Ancestor, na kinumplito ng Soul Warmang Lotus. Mga ad ng Pub Future. Ito ay isang bagay na hindi maaaring tularan ng ibang magsasaka. Idinagdag ni Yang Kai, sigurado na ang 4 na Black Ink Disciples ay namatay, ngunit ang junior na ito ay hindi sigurado sa mga kondisyon ng 7 territory lords. Tumawa si Ouyang Lai, kahit isa sa kanila ay patay na. Dati. Narinig ko ang iyong martial uncle Mi na binanggit na ang Old Ancestor ay nagkataon lang na naramdaman ang aura ng isang territory lord na namamatay sa isa sa kanyang pagbisita sa Royal City upang mock. Ita ang kanilang Royal Lord, at maaaring higit pa sa isang kamatayan ang naganap. Panipi. Tumanggaw si Yang Kai, kung ganoon, ang pagsisikap ng junior na ito sa mga nakaraang taon ay hindi nawalan ng saysay. Dumating si Sir sa magandang oras ngayon. Bibisita lang sana ako sa Black Ink Nest Space at mangangailangan muli ng proteksyon ni Sir. Naging seryoso ang mukha ni Ouyang Lai, anak, hindi 3 beses na naglalaro ng parehong trick. Pagkatapos bumalik-balik mula sa Black Ink Nest, nakapatay ka na ng kabuuang 11, masyadong delikado na magpatuloy. Malaking bentahe na namin sila, kaya tiyak na target kami ng Black Ink Clan. Umiling si Yang Kai, sigurado ka, sir. Kung tama ang hula ng junior na ito, maaaring hindi na natin kailangang labanan ang Black Ink Clan sa pagkakataong ito. Siyempre, hindi siya natakot kahit na kailangan niyang lumaban. Mayroon pa siyang huling soul rending thorn na nakakati niyang gamitin. Anong ibig mong sabihin? Si Ouyang Lai ay nalilito. Ipinaliwanag ni Yang Kai, hindi sa sinusubukang itago ng junior na ito ang anuman, ito ay hula lamang sa puntong ito. Hindi ako nangangahas na makatiyak, ngunit malalaman natin pagkatapos ng isa pang pagbisita. Tumingin si Ouyang Lai ng malalim sa kanya saglit, nalilito sa kung dapat ba Tumingin si Ouyang Lai ng malalim sa kanya saglit, nalilito sa kung dapat ba niya itong ipagpatuloy o hindi. Sinundan ni Yang Kai, kung hindi babalik ang junior na ito sa loob ng ilang araw, tiyak na nakatagpo ko ang Royal Lord sa loob ng Black Ink Nest Space. Sa pangyayaring iyon, kailangan kong hilingin kay Sir na ipaalam sa matandang ninuno at hilingin sa kanya na iligtas ako. Walang nagawa sa kanya ang Territory Lords, kaya kung talagang nagpaplano silang lumaban, kailangang lumabas ng personal ang Royal Lord. Gayunpaman, ang maharlikang Panginoon ay dumanas din ng mahihirap na panahon sa mga taong ito.
Hindi na gumagaling ang kanyang mga sugat at kailangan pa rin niyang mag-ingat sa matandang ninuno na si Xiao Xiao na random na nagpapakita sa kanyang pintuan. Kaya saan siya makakahanap ng oras para harapin siya? Kaya, naramdaman ni Yang Kai na malabong atakihin siya sa pagkakataong ito. Napaawang ang bibig ni Ouyang Lai, hindi ka talaga tumatayo sa seremonya, pero ayos lang. Papayagan kitang umalis, ngunit dapat kang mag-ingat. Kung magkagulo, bawiin ka agad. Huwag mo na akong tatahimikan muli sa loob ng maraming taon tulad noong nakaraan. Aalahanan ko, yumuko si Yang Kai bilang tugon at pagkatapos ay ipinalibot ang kapangyarihan sa loob ng kanyang maliit na universo. Binuksan ito, na nagpapahintulot sa Black Ink Nest na lumunin ang kanyang World Force. Gamit ang World Force bilang isang tulay, ikinonekta niya ang kanyang kamalayan sa kamalayan ng Black Ink Nest at naghanda na pumasok sa Black Ink Nest space. Pagkaraan ng ilang sandali, curious na tumingin sa kanya si Ouyang Lai, anong ginagawa mo? Kinusat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at lumingon sa kanya, hindi ako makakapasok. Anong ibig mong sabihin na hindi ka makakapasok? Si Ouyang Lai ay ganap na nabigla. Sinabi ni Yang Kai, hindi na ako makakapasok sa Black Ink Nest space. Dati, kapag ang kamalayan ng junior na ito ay kumonekta sa Black Ink Nests, dadating ako kaagad sa kalawakan, ngunit ngayon ay tila nawala na ito. Talaga, nagulat si Ouyang Lai, hayaan mo akong subukan. Hindi rin siya pinigilan ni Yang Kai at binawi ang kanyang kapangyarihan, na ginawa kay Ouyang Lai na subukan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Ouyang Lai sa kanyang mukha, hindi talaga ako makapasok. Pero paano ito mangyayari? Saglit na nag-isip si Yang Kai, maaaring iisa lang ang paliwanag para sa sitwasyong ito. Ano ito? Ang aming Black Ink Nest ay pinutol ng Black Ink Clan. Sa madaling salita, pinutol ng Black Ink Clan ang lahat ng koneksyon sa Black Ink Nest na nasa atin. Magagawa ba ng Black Ink Clan ang ganoong bagay? Si Ouyang Lai ay namangha. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Batay sa pangunawa ng junior na ito, ang sitwasyon ng Black Ink Nest space ay ganoon, bawat Black Ink Nest ay may sariling kamalayan, ngunit wala itong will, kaya hindi ito maituturing sa buhay. Ang kamalayan ng Black Ink Nest ay maaaring magkaroon ng anumang kakaibang espasyo na nagsisilbing plataporma para sa Black Ink Nests na nabuo mula dito upang makipag-usap sa isa't isa at upang makipa. Jipolitin ng impormasyon. Halimbawa, sa Great Evolution Theater. Ang kamalayan ng Royal Lord Black Ink Nest ay ang pinakamataas na ranggo na platform na nagbibigay daan sa lahat ng mid-rank Black Ink Nests na kamalayan na makapasok dito. Katulad nito, ang kamalayan ng aming mid-rank Black Ink Nest ay maaari ding maging isang platform na maaaring magbigay daan sa low-rank Black Ink Nests na naspawn mula rito na makapasok. Siyempre, wala kaming low-rank Black Ink Nests, kaya hindi namin matiyak iyon. Ang relasyon sa pagitan ng mid-rank Black Ink Nest at ng high-rank Black Ink Nest ay sa subordinate at superior. Ang una ay nagmula sa huli, at ang huli, natatakot ako, ay may ganap na kontrol at dominasyon sa una. Kung ang huli ay may intensyon na putulin ang pagkakaugnay sa una, kung gayon hindi ito imposible, kung hindi, walang ibang paraan para ipaliwanag ang sitwasyong nasa kamay natin. Marshall Peak. Kabanata 5273, Paglikha ng Black Ink Nest. Nang marinig ito, si Ouyang Lai ay natahimik saglit. Ito ay parang isang babae na nagsilang ng isang grupo ng mga anak, at isa sa kanila ang nag-uwi ng kanilang hindi kanais-nais na mga bisita upang magdulot ng gulo, na ikinagalit ng babae, kaya pinalayas niya ito mula sa sambahayan at putulin ang kanilang relasyon. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak, mukhang tama iyon. Tumawa si Ouyang Lai, sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon. Tulad ng Big Head Me, kung magsalita ka sa paikot-ikot na paraan, madaling malito ang isang tao. Agad na sumagot si Yang Kai, si junior na ito ang hindi masyadong maalalahanin. Ikinaway ni Ouyang Lai ang kanyang kamay, so ibig sabihin, ang Black Ink Clan ay ganap ng sumuko sa mid-rank Black Ink Nest na nasa ating mga kamay.
Tumango si Yang Kai, ganyan dapat. Napatawa si Ouyang Lai, tunay, nakasuot kami ng bakal na sapatos habang hinahanap ang aming mga paa, ngunit ngayon ay nakuha namin ito nang walang anumang pagsisikap sa halip. Noon pa man hiniling ni Mi Jinglun sa Black Ink Clan na iwanan ang Black Ink Nest na ito, may intensyon siyang bumuo ng intelligence network para sa human race sa pamamagitan nito. Kaya lang, kahit na siya iyon, hindi niya inaasahan na ang Black Ink Clan ay makikipaglaban sa kanila para sa Black Ink Nest, na ayaw na umatras kahit kaunti. Bilang resulta, wala silang magagawa tungkol dito. Pagkalipas ng 10 taon, ang mga pagsisikap ni Yang Kai ay naging sanhi ng pagsuko ng Black Ink Clan sa Black Ink Nest sa kanilang sariling inisyatiba. Na ginagalang mas marami o hindi gaanong nakamit ngayon ni Mi Jinglun ang una niyang balak gawin. Nagulat din si Yang Kai dahil kumilos lang siya para harapin ang mga territory lord na iyon. Hindi niya akalain na tuluyan na rin nilang sakupin ang Black Ink Nest na ito. Maaaring ganap na naputol ng Royal Lord Black Ink Nest ang koneksyon nito sa mid-rank Black Ink Nest na ito. Na nasa kamay ng mga tao, gayunpaman, ang mid-rank Black Ink Nest ay hindi nalalanta bilang resulta nito. Ang pangunahing bagay ay ang koneksyon na ito ay maaaring maputol. Bagamat ang espasyong ginawa ng Royal Lord Black Ink Nest ay maaaring makuha ang access sa mid-rank Black Ink Nest na ito. Ang hierarchical na relasyon sa pagitan ng superior at subordinate ay hindi kailanman masisira. Sa madaling salita, hanggat hindi nawasak ang Black Ink Nest sa Royal City, walang mangyayari sa Black Ink Nest na ito sa kanilang mga kamay. Magiging kalugod-lugod si Big Head Mi kapag narinig niya ang balita. Pupunta ako at sabihin sa kanya ngayon, umalis si Ouyang Lai pagkatapos sabihin iyon. Pagkaalis niya, muling ibinaon ni Yang Kai ang kanyang kamalayan, binuksan ang kanyang maliit na universo at ikinonekta ito sa kamalayan ng Black Ink Nest. Kahit na hindi na siya makapasok sa espasyong nilikha ng kamalayan ng Royal Lord Black Ink Nest, walang mga problema pagdating sa pagkonekta sa kamalayan ng Black Ink Nest na nasa loob niya. Bukod dito, hindi na niya kailangang maglagay ng kanyang bantay bilang paghahanda sa anumang posibleng pag-atake. Nang walang anumang abala, madaling dinala ni Yang Kai ang buong Black Ink Nest sa ilalim ng kanyang kontrol. Habang nagbabago ang kanyang pag-iisip, para bang ang Black Ink Nest ay naging kanyang mga braso at binti, kasama ang lahat ng mga tungkulin at kakayahan nito sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ng lahat, maraming karanasan si Yang Kai noon. Hindi pa banggitin ang Black Ink Nest na nasa harapan niya ngayon. Kahit pabalik sa teritoryo ng Black Ink Clan, nakakonekta siya sa kamalayan ng hindi mabilang na Black Ink Nests, kaya hindi na siya estranghero dito. Kaya lang, wala siya sa mood na manggulo sa kahit ano pa noon, kaya hindi siya masyadong nag-imbestiga sa mga kakayahan ng Black Ink Nest. Pero ngayon, iba na. Sinusubukan ng humans na gamitin ang Black Ink Nest na ito upang lumikha ng sarili nilang network ng impormasyon. Kaya, natural, kung mas marami siyang nalaman tungkol dito, mas mabuti. Makalipas ang ilang sandali, halos nalaman na ni Yang Kai ang lahat ng mga function ng Black Ink Nest. Bagamat, hindi tulad ng huling pagkakataon, ang mga paghahanda upang lumikha ng subnest ay hindi gaanong na-set up. Sa isang iglap, nakarating siya sa Black Ink Pool at nagbuhos ng malaking halaga ng mga mapagkukunan dito habang kinokontrol niya ang Black Ink Nest sa loob upang makuha at pinuhin ang kapangyarihan sa loob ng mga pagkukunan. Mga ad ng Pub Future. Ang Black Ink Pool ay isang napakahalagang lugar para sa bawat Black Ink Nest. Ito rin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito, kaya kahit anong resources ang ilagay dito, mabilis silang maaaring gawing nutrients para sa Black Ink Nest. Gamit ang mga sustansyang ito, maaaring magbunga ang Black Ink Nest ng mga bagong Black Ink Clansmen o subnest. Kahit na pagdating sa kakaibang mental soul space, kinakailangan ang enerhiya upang mapanatili ito. Siyempre, hindi magpapaanak si Yang Kai ng Black Ink Clansmen gamit ang Black Ink Nest, gusto lang niyang makakuha ng subnest. Kailangan niya ng subnest para sa kanyang maliit na universo para maging pamilyar siya sa mga disipulo ng Void Dao Temple sa mga espesyal na katangian ng Black Ink Clan ng maaga.
Nangangailangan din ang human race ng malaking bilang ng mga subnest upang lumikha ng intelligence network nito. Kasabay nito, nais din niyang kumpirmahin ang hula nila ni Ouyang Lai mula kanina. Gusto niyang makita kung ang isang mas mataas na klaseng black ink nest ay tunay na nagawang putulin ang koneksyon nito sa isa sa mga subnest nito at kung maibabalik ba ang koneksyong iyon pagkatapos. Kung hindi maibabalik ang koneksyon, natural na magiging magandang bagay iyon para sa mga tao. Nangangahulugan ito na makatitiyak sila at magagamit nila ang black ink nest sa hinaharap. Kung maibabalik ang koneksyon, pagkatapos ay kailangan nilang tumapak ng maingat, pagkatapos ng lahat. Walang makakapagsabi kung kailan biglang ibabalik ng Black Ink Clan ang koneksyon at susubukang tiktikan ang mga komunikasyon ng human race. Hindi rin maliit na bagay kung bigla nilang sasalakayin ang mga tao na nakatayo sa loob ng Black Ink Nest. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang dami ng mga mapagkukunan sa Black Ink Pool ay mabilis na napino, at ang lahat ng enerhiya nito ay nakadirekta patungo sa nakapalibot na mga dingding ng laman. Hindi nagtagal, may bukol na lumabas mula sa isang bahagi ng dingding ng laman. Sa isang sulyap lamang sa tumor, hindi na matiis ni Yang Kai na tingnan pa ito. Hindi ito nakatulong dahil malinaw na naramdaman niya na ang lumalabas sa tumor ay hindi ang subnest na gusto niya, kundi isang Black Ink Clansman. Ang unang pagtatangka ay isang kabiguan. Hindi nasaran ng loob si Yang Kai. Pinatay niya ang Black Ink Clansman bago pa man ito tuluyang naipanganak at sinubukang muli. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, lumitaw ang isang bagong aura sa loob ng Black Ink Nest. Si Mi Jinglun ang sumugod pagkatapos matanggap ang balita. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Sina Xiang Shan at Li Jiping, ang dalawang army commander, ay sumama sa kanya. Kasama si Ouyang Lai, lahat ng 4 na army commander ng Great Evolution Army ay natipon na ngayon sa lugar na ito. Makikita kung gaano kahalaga ang inilagay ng mga nakatataas sa Black Ink Nest mula rito. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi itigil ang kanyang mga pagtatangka at pumunta sa harapan upang batiin sila. Narinig na nila ang diwa ng sitwasyon mula kay Ouyang Lai, kaya nang makita nila ang sitwasyon dito, alam nila na si Yang Kai ay tiyak na sinusubukang gumawa ng subnest. Tanong kaagad ni Xiang Shan, paano ito umuunlad? Umiling si Yang Kai, ilang beses kong sinubukan, ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Tumanggo si Xiang Shan, kung makakagawa ng subnest ang Black Ink Clan, walang dahilan kung bakit hindi tayo makakagawa. Kung ang ilang mga pagsubok ay hindi sapat, pagkatapos ay panatilihin lamang ito. Ang isang bagay ay hindi dapat mag-abala sa dalawang lalaki. Iiwan kita para harapin ang Black Ink Nest at hintayin kang gumawa ng subnest. Naiintindihan, sumagot si Yang Kai. Si Liu Jiping ay naghihikayat, gawin ang isang mahusay na trabaho, at kung magtagumpay ka, personal kong hihilingin sa matandang ninuno na bigyan ka ng higit pang mga merito. Mapagpakumbaba na sumagot si Yang Kai, ang junior na ito ay ginagampanan lamang ang kanyang mga responsibilidad at hindi nangangahas na kunin ang kredito para sa gawaing ginawa. Tumawa si Mi Jinglun, nasugatan o napatay mo ang 11 numero ng antas ng Territory Lord sa loob ng 10 taon. Kung hindi gagantimpalaan ang gayong kahangahangang gawa, parang walang order ang ating Great Evolution Army. Pag-isipan ito at tingnan kung mayroong anumang bagay na gusto mo. Kapag naayos na ang mga usapin dito, maaari mong iharap ang iyong kahilingan, at hanggat hindi ito labis, sasagutin namin ito. Walang ibang gusto si Yang Kai, maliban sa subnest. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang aksyon ay naglalayon sa layuning iyon upang magsimula. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Mi Jinglun, hindi na hinayla pa ni Yang Kai ang mga bagay-bagay at nagpasalamat na lang sa kanya. Mga ad ng pub future. Nagtanong din si Xiang Shan tungkol sa pakikibaka ni Yang Kai sa Territory Lord sa loob ng Black Ink Nest Space sa nakalipas na ilang taon. Natural, ipinaliwanag ni Yang Kai sa kanila ang lahat ng hindi itinatago ang anumang mga detalye. Nakinig ang army commanders ng nakataas ang kilay, maging si Ouyang Lai. Kahit na alam niya ang kinalabasan, hindi niya kailanman tinanong kay Yang Kai ang mga detalye ng laban.
Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kadaya ang paraan ng pag-atake ni Yang Kai. Maging sila ay hindi rin makakalaban dito kung sila ang mga territory lords. Maliban kung sumuko sila sa Black Ink Nest, wala talagang solusyon para sa kanila sa bagay na ito. Ang isa ay hindi naglaro ng parehong trick ng 3 beses ay totoo para kay Yang Kai, ngunit para din sa Black Ink Clan. Matapos pumasok at umalis si Yang Kai sa Black Ink Nest Space ng 3 beses na magkakasunod, gumawa sila ng matatag na desisyon na sumuko. Wala silang masyadong maraming territory lords at 8th Order Black Ink disciples na natitira para matalo. Nagpapatuloy pa rin ang pag-aayos sa Great Evolution Pass, at abala rin ang army commanders. Matapos iwan ang mga bagay dito sa kamay ni Ouyang Lai at Yang Kai, umalis kaagad si Xiang Shan at ang iba pa. Si Ouyang Lai ay isang hands-off na uri ng tao, kaya ang gawain ng pagpaparami ng Black Ink Nest Subnest ay naiwan kay Yang Kai, at hindi rin niya tinanggihan ang responsibilidad na iyon. Gayunpaman, ang Inner Sanctum ay mabilis na lumipat sa isang malaking halaga ng mga mapagkukunan para sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ginagawa na ni Yang Kai ang trabaho, kaya hindi makatwiran na ibigay din sa kanya ang mga materyales. Sa suporta ng mga mapagkukunang ito, makatitiyak si Yang Kai at ipagpatuloy ang kanyang mga pagtatangka ng may tumaas na katapangan. Matapos mabaigaw ng paulit-ulit, sa wakas ay nasanay na si Yang Kai sa proseso. Kapag ang kanyang kamalayan ay konektado sa kamalayan ng Black Ink Nest, maaari niyang kontrolin ang buong Black Ink Nest at gamitin ito upang ilipat ang output ng enerhiya ng Black Ink Pool. Ang hindi mabilang na mga hukay sa dingding ng laman ng Black Ink Nest ay kung saan ipinanganak ang Black Ink Clansmen. Kung ang enerhiya ng Black Ink Nest ay nakadirekta sa mga hukay na ito, natural, bagong Black Ink Clansmen ang isisilang. Gayunpaman, kung ang lahat ng enerhiya ay nakakonsentrate sa Black Ink Pool at hindi pinapayagang dumaloy palabas. Pagkatapos ay sa sandaling ang mga reserbang enerhiya ay umabot sa isang tiyak na antas, isang subnest ang gagawa. Maraming beses na nabigo si Yang Kai bago mahanap ang diskarteng ito. Dati, sinisikap niyang hanapin kung saan nilikha ang mga subnest. At dahil ang mga hukay ay ang mga lugar ng pag-aanak para sa Black Ink Clan, ipinapalagay niya na ang subnest ay isisilang din mula sa isa sa kanila. Sa huli, napagtanto niya na may hindi tama sa haka-haka na iyon, at lumabas na ang mga subnest ay talagang pinanganak mula sa Black Ink Pool mismo. Matapos mahanap ang solusyon, ang mga bagay ay simple mula doon. Sa napakaraming kinokolektang pondo, patuloy na kolektahin ni Yang Kai ang enerhiya ng Black Ink Nest sa loob ng Black Ink Pool, at sa isang tiyak, ang likido sa pool ay nagsimulang bumuo ng mga alon na parang may lalabas mula dito. Sa ilalim ng pangunawa ni Yang Kai, malinaw niyang naramdaman na isa itong bagong subnest. Nahati ang itim na tubig, at lumitaw ang isang itim na paglulunsad na kahawig ng usbong, tulad ng subnest na nakita niya noon sa lugar ni Zagu Feudal Lord. Maingat na kinuha ito ni Yang Kai at nakahinga ng maluwag para sa isang mahusay na trabaho. Gayunpaman, nang alang-alang niya kung gaano karaming mga uri ang kailangan upang magawa ang subnest na ito, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita sa loob. Hindi nakapagtataka kung bakit ang mga feudal lords na may sariling Black Ink Nests ay tinatrato sila ng ganoon kahalaga. At kung bakit karamihan sa mga feudal lords ay walang sariling Black Ink Nest. Ang gastos sa paggawa ng subnest ay hindi maliit, kaya iilan lamang sa mga feudal lords ang may kapital upang makabili ng isa. Bukod dito, isa lamang itong low-rank na subnest. Hindi mahirap isipin kung magkano ang magagastos sa paggawa ng isang mid-rank Black Ink Nest. Ito ay malamang na hindi na ng ilang dosina hanggang 100 beses ang halaga ng mga pag-iba. Nagmamadaling lumapit si Ouyang Lai pagkatapos matanggap ang balita. At habang tinitingnan niya ang subnest sa kamay ni Yang Kai. Hindi man kasing laki ng palad ng isa, napaklik niya ang kanyang dila sa pagtataka, ganito ba ang hitsura ng Black Ink Nest kapag kakaspon lang? Talaga. Nakakita na ako ng isa sa mga kamay ng isang feudal na Panginoon, at hindi ito naiiba. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Ouyang Lai.
Sumagot si Yang Kai, kahit na nilikha ang Black Ink Nest, nangyari pa rin ito ng malaking halaga ng mga nilikha upang mapangalagaan ito. Balak kong ilagay ang isang ito sa loob ng aking maliit na universo upang mapagmasdan. Kung magiging maayos ang lahat, mas maraming mga subnest ang maaaring malikha para sa paglikha ng aming intelligence network. Mabuti, tumanggo si Ouyang Lai. Hindi natatakot si Yang Kai na masira ng Black Ink Strength, kaya hindi mahalaga kung ang Black Ink Nest ay nakalagay sa loob ng kanyang maliit na universo. Walang sino man ang hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Sil Avon. Idinagdag Bagaman, hindi tulad ng huling pagkakataon, ang mga paghahanda upang lumikha ng isang subnest ay hindi kaagad na naset up. Kasi, the last time, madali lang. Sa walang dahilan, maraming beses siyang nabigo gamit ang Black Ink Nest na ito. Kabanata 5274, Araw ng Pagsamba. Kaunti lang ang alam ng mga tao tungkol sa Black Ink Nests, at ignorante sila sa maraming paraan tungkol sa kanila. Kunin ang huling pagkakataon bilang halimbawa. Kung hindi lang pumasok si Yang Kai sa Black Ink Nest space ng mag-isa at naging sanhi ng malaking pagkalugi sa Territory Lords sa tulong ng kanyang Soul Warming Lotus at Soul Rending Thorns. Hindi malalaman ng mga tao na isang mas mataas na ranggo na ang Black Ink Nest ay maaaring ilagay ang koneksyon sa kanilang mas mababang ranggo na mga subnest. Ang Black Ink Nests ang pundasyon ng Black Ink Clan. Kung matuklasan nila ang lahat ng mga sikreto ng Black Ink Nests, maaaring mas kaunti ang matatalo ng human race laban sa Black Ink Clan sa darating. Ang mid-rank Black Ink Nest na nasa pag-aari ng Great Evolution Army ay partikular na mahalaga para sa layuning iyon. Sa loob ng kanyang maliit na universo, nakahanap si Yang Kai ng angkop na lugar upang itanim ang low-rank subnest bago gamitin ang kanyang World Force upang aisil ang isang malaking lugar sa paligid nito. Na lumikha ng isang uri ng Forbidden Zona. Sa ganitong paraan, walang sino man sa mga buhay na nilalang sa loob ng kanyang maliit na universo. Maging bahagi man sila ng human race o maliit na bato na lahi, ang posibleng makalapit sa Black Ink Nest, na pumipigil din dito na masira ng hindi kinakailangan. Hindi gaanong dapat ipag-alala ang human race dahil kahit na aksidente nilang lapitan ito, malabong itaas nila ang kanilang mga kamay laban sa kakaibang bagay na ito. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ano ang gagawin ng Small Stone Race. Ito ay isang lahi na may mababang at ganap na kumilos batay sa kanilang likas na ugali. Alam ng langit kung ano ang magiging reaksyon nila kung sakaling makita nila ang Black Ink Nest. Ang pagpapapisa ng Black Ink Nest ay hindi mahirap. Noon, nakita ni Yang Kai kung paano napalago ni Zhao Gu ang sarili niyang Black Ink Nest, kaya nagkaroon siya ng ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa katunayan, noong dinala niya ang low-rank Black Ink Nest sa kanyang maliit na universo, may naramdaman na kakaiba si Yang Kai tungkol dito. Mula sa kanyang kaalaman sa Black Ink Nests na naipon sa mga nakaraang taon, halos maisip niya na ang Black Ink Nests ay mga buhay na bagay sa halip na mga bagay na walang buhay. Iyon ay dahil ang bawat Black Ink Nest ay nagtataglay ng kanilang sariling kamalayan, ngunit wala itong kalooban. Kung ito ay isang buhay na bagay, kung gayon dapat itong natural na magkaroon ng sarili nitong instincts. Ang instinct ng Black Ink Nest ay ubusin ang lahat ng uri ng enerhiya upang gawin itong mga sustansya para sa sarili nito. Lalo na ang World Force, na para dito, ay ipinahayag na pinakadakilang delicacy sa mundo. Naturally, walang kulang sa World Force sa loob ng maliit na universo ni Yang Kai, kaya hindi kakaiba para sa Black Ink Nest na mag-react pagkarating nila sa lugar na ito. Hindi sinubukan at sugpuin ni Yang Kai, sa halip ay pinahintulutan ang pugad na lumunin ang enerhiya. Habang nawawala ang kanyang baliw na World Force, ang Black Ink Nest, na hindi kasing laki ng palad noon, ay makikitang lumaki ng mabilis. At, marahil dahil sa kung gaano kalinis at kayaman ang World Force ni Yang Kai, ang bilis ng paglaki ng Black Ink Nest ay higit pa kaysa sa rate ng paglago na nakita niya kay Zhao Gu noon. Pagkatapos lamang ng ilang araw sa loob ng maliit na universo, ang Black Ink Nest ay lumaki na sa taas ng isang lalaki. Lumipas pa ang ilang araw,
at marami na itong metro ang taas. Lumipas ang higit pang mga araw, at umabot ito ng kasing taas ng isang mataas na gusali, at kinailangan ng isa na i-crane ang kanilang mga leeg upang tingnan ito. Sa isang buwan, lumaki ang maliit na black ink nest sa napakalaking laki. Kahit na maaari itong magpatuloy sa paglaki, maaaring maramdaman ni Yang Kai na anuman ang mangyari, hindi ito maaaring lumaki ng kasing bilis ng dati. Sa pinakadulo, tataas lang ito ng kaunti sa isang pagkakataon. Sa sandaling ito ay umabot sa puntong ito ay higit pa o hindi gaanong handa. Mga ad ng Pub Future. Kinokontrol ang kanyang world force. Ibinuhos ito ni Yang Kai sa loob, at ang black ink nest na parang isang malaking usbong ng bulaklak ay lumawak at kumunat, na nagpakalat ng masaganang black ink strength sa lahat ng direksyon. Kung hindi ito hihigpitan ni Yang Kai, tiyak na laganap ang black ink strength na ito para masakop ang kanyang buong maliit na universo, at kung mangyayari iyon, tiyak na magdurusa ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob. Ang lahat ng tao at ang lahing maliit na bato ay malamang na mag-transform sa Black Ink Disciples. Gayunpaman, dahil ang lugar na ito ay ang kanyang maliit na universo at sa tulong ng World Tree Clone, makokontrol niya ang lahat sa isang pag-iisip. Ang malaking lugar na dati niyang tinatakan gamit ang kanyang kapangyarihan ay ang limitasyon kung saan maaaring kumalat ang Black Ink Strength. Ito rin ang lugar kung saan siya magpapalaki ng ilang Black Ink Clansmen, at kung saan sila titira. Nang maging angkop ang buong lugar para sa kaligtasan ng Black Ink Clan, tumigil si Yang Kai at nagsimulang gumamit ng Black Ink Nest para alagaan ang ilang Black Ink Clansmen. Sa loob ng maliit na universo, ang kasalukuyang Void Dao Temple ay umuunlad kung saan ang mga elite cultivator mula sa buong Void Continent ay nagtipon sa isang lugar. Bawat isa sa kanila ay bihirang makitang talento sa labas ng mundo. Sa katunayan, kung ang kanilang talento ay mababa, kung gayon ay hindi na sila makapasok sa Void Dao Temple sa simula. Ang Dao Temple ay may mas maraming mapagkukunan kaysa sa alinmang sekta sa mundo at nagbigay sa mga magsasaka ng magandang kapaligiran para sa pagsasanay. Mayroon ding isang malawak na koleksyon ng mga libro na hindi naa-access ng karaniwang tao. Ang buong Void Dao Temple ay naging isang self-sustaining entity ng kanyang sarili pagkatapos na gumana sa loob ng libu-libong taon. Ang espiritual na pinagmulan ng Dao Temple, siyempre, ay si Dao Lord Yang Kai, na ang maliit na universo ay nabalitang ang buong Void Continent, at ang lahat ay naninirahan sa loob ng kanyang maliit na universo. Kahit na iginagalang nila siya, ang Dao Lord ay isa lamang maalamat na figure para sa kanila. Ang mga namamahala sa Dao Temple sa ibabaw ay ang Temple Master at Deacons, na ang mga kakayahan ay maaaring hindi mas mahusay kaysa sa mga disipulo ng Dao Temple, ngunit sila ay mahusay sa mga tuntunin ng karanasan sa buhay. Lahat sila ay Emperor Realm Masters na nagmula sa mga nangungunang dakilang puwersa ng Void Continent. Kaya sila ay mga mature at stable na senior, na responsable sa paghawak ng ilan sa mga administratibong usapin ng Dao Temple. Sa pangkalahatan, ang Temple Master at ang mga Deacon ay hindi nakikialam sa paglilinang ng mga disipulo ng Dao Temple, at sa pagsasabi ng totoo, kadalasan ay hindi nila kayang pangasiwaan ang mga ito. Dahil iyon sa gap na naruroon sa pagitan nila kung sa talento man o kasalukuyang lakas. Kadalasan, ang tanging bagay na maaari nilang gawin ay magbigay ng pangangalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay at pati na rin ang tulong sa logistic. Mula sa isang tiyak na punto, isang bagong tradisyon ang isinilang sa Dao Temple. Sa katapusan ng bawat taon, ang mga alagad ng Dao Temple ay nagsusunog ng insenso at nananalangin sa estatwa ng Dao Lord Yang Kai sa ilalim ng pamumuno ng Temple Master at ng mga Deacon para sa magandang kapalaran ng mga disipul o ng Dao Temple sa darating na taon. Ang malaki at marilag na estatwa na nakatayo sa gitna ng parisukat sa loob ng Void Dao Temple ay sinasabing ginawa ng mga kamay ng unang Temple Master. Ito ay dahil ang Temple Master ng henerasyong iyon ay nakita ng sarili niyang mga mata ang Dao Lord. Ang araw na iyon ng bawat taon ay ang araw din na puno ng kagalakan sa Dao Temple. Hanggat ang isa ay walang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin o nasa liblib na retreat, sa pangkalahatan ay naruroon sila.
Ito ay araw ng pagsunog ng insenso at pagsamba. Libu-libong mga disipulo, sa pangunguna ng guro sa templo at mga deacon, ang nagsunog ng insenso at yumukod upang manalangin ng maayos. Ang mga alagad ay lahat ay naghihintay sa kapana-panabik na mga araw na darating pagkatapos nito. Iyon ay dahil ang araw pagkatapos ng araw ng panalangin ay palaging 1 oras para sa mga disipulo na humakbang sa bukid at makipag-away sa isa't isa. Sinusubukan ang mga resulta ng kanilang natutunan sa loob ng taon. Lalo na para sa mga matagal nang hindi na ipasok sa Tao Temple at hindi pa masyadong malakas ang mga kakayahan. Kailangan nilang gamitin ng husto ang ilang araw na ito dahil ito ang panahon kung saan maaari nilang hanapin ang kanilang mga seniors para humingi ng payo sa paglilinang. Kadalasan, ang mga makapangyarihang senior na ito ay lahat sa retreat, kaya hindi sila matagpuan kahit na gusto nilang hanapin sila. Kasabay nito, bukas din ang shopping district ng Tao Temple para kunin ng mga disipulo ang anumang gusto nila. Ang pagsunog ng insenso at pagdarasal ay naging isang pangunahing pagdiriwang sa Void Tao Temple, na nakakaapekto sa buong Void Continent kasama nito. Sa araw na ito, ang tunog ng mga gong at tambol ay umalangaw-ngaw sa kalangitan na may malaking kasiyahan. Gaya ng laging nangyayari sa mga nakaraang taon, umusad ang lahat ng walang sagabal, gayunpaman, nang malapit nang matapos ang ritual, isang hindi likas na alon ng enerhiya ang biglang kumalat. Mga ad ng Pub Future. Lahat ng tao sa plaza ay tumangala sa gulat na para bang may kung anong hinayla, lahat ay nakatingin sa rebulto. Ang kanilang nakita ay nayanig ang kanilang mga puso. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang mga mata ng estatwa, na dapat ay walang buhay, ay kumikinang at puno ng espiritualidad. Parang nabuhay ang buong rebulto. Pakiramdam ng lahat ay tahimik silang pinagmamasdan habang ang tingin ng rebulto ay tumama sa kanila. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Nagpapakita ba ang Tao Lord? Hindi pa banggitin ang mga ordinaryong disipulo ng Tao Temple, maging ang Temple Master at mga deacon mismo ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng kalituhan, isang malakas na divine sense ang sumabog sa isipan ng lahat, na nagpapadala ng mensahe sa kanila. Void Continent, ang Black Ink Clan ay sumalakay. Kung hahayaang mag-isa, ang buhay ay mamamatay at ang mundo ay guguho. Ang mga disipulo ng Tao Temple ay dapat magpakita ng halimbawa. Ang iyong hindi matatawaran na tungkulin ay patayin ang Black Ink Clan at sirain ang kasamaan. Ang parehong mga salita ay inulit ng 3 beses. Nang bumalik sa katinoan ang mga tao, bumalik sa normal ang rebulto. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang mga disipulo ay nagkagulo, nag-uusap sa mga grupo na may mga banal na senses na dumadaan sa at pabalik. Marami sa mga alagad ng Tao Temple ang nasa Emperor Realm kaya natural nilang mahulaan na ang Tao Lord ay malamang na nagpadala ng mensahe sa kanila sa pamamagitan ng estatwa. Ito ay halos masasabing gabay ng Tao Lord. Gayunpaman, ang Black Ink Clan sa Void Continent. Ang Tao Temple ay may kaunting kaalaman tungkol sa Black Ink Clan at alam na ang Tao Lord ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking digmaan sa Black Ink Clan. At ang mga magsasaka na lumabas sa Void Continent na ito ay sasali rin sa labanan kasama ang Tao. Panginoon, habang nahaharap sa panganib na mawalan ng buhay anumang oras. Ang sinumang walang kamalayan na iyon ay walang posisyon na gawin ang hakbang na iyon. Gayunpaman, hindi nila akalain na isang araw ay lilito ang kalaban sa Void World na ito. Nahulog kaya ang kanilang Tao Lord sa isang hindi magandang posisyon sa kanyang laban sa labas, kaya naging sanhi ng kanyang maliit na universo na pamugurin ng Black Ink Clan. Walang nakakaalam ng sagot, ngunit ang mensahe mula sa Tao Lord ay malinaw pa rin na gumagabay sa kanila, na tumuturo sa isang tiyak na direksyon. Ang Tao Temple's Temple Master at Deacons ay panandaliang nag-usap sa isa't isa at nagpasyang sundin ang pangunguna upang makita kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, 3 figure ang umakyat sa kalangitan, patungo sa direksyon kung saan sila itinuro ng Panginoong Tao habang ang iba pang mga deacon ay nanatili sa likuran upang patahimikan ang maraming disipulo. Makalipas ang ilang araw,
Huminto ang tatlong figure na umalis sa Dao Temple at tumingin sa madilim na kawalan sa di kalayuan. Ang lugar na iyon ay tila nabahira ng tinta na may napakalaking masamang kapangyarihan na umaagos sa loob nito. Ang pinakamatanda sa kanila, ang Temple Master, ay Bam-Ulong, ang mapayapang araw ng Void Continent ay tapos na. Kahit na mula sa ganoon kalayuan, mararamdaman ang kapahamakan ng itim na kapangyarihan doon, kaya ano kaya kung personal nilang haharapin ito. Ang Deacon sa kaliwa ay nag-isip, ang Void Continent ay naging mapayapa mula noong pagdating ng Dao Temple, at ang mga disipulo ay kulang sa kahirapan sa panahon ng kanilang pagsasanay. Ito ay maaaring isang pagkakataon upang baguhin iyon. Bago ang pagdating ng Void Dao Temple, karaniwan na ang labanan sa kontinente, kung saan ang bawat pangunahing sect ay nagpapaligsahan para sa teritoryo, talento, at dulo. Ang malalaking away ay madalas na sumiklab at maging ang pagpuksa sa isang buong sekta ay isang pangkaraniwang pangyayari. Masasabi ng isang tao na kahit na ang karaniwang kaharian ng mga magsasaka sa Void Continent noon ay mababa at bihira ang mga taong may talento, maraming bayani ang lumaban ng matapang at mabangis. Gayunpaman, mula nang lumitaw ang Void Dao Temple, ang lahat ng mga magsasaka sa kontinente ay pinag-isa sa Dao Temple at ipinagmamalaki na ang kanilang mga disipulo ay maaaring mapili nito. Sino ang mag-aalaga sa iba pang mga bagay na walang kabuluhan? Mabuti na lang at walang malalaking digmaan dahil ang ibig sabihin nito ay mas kaunting mga tao ang nagdusa at namatay. Nobela. Gayunpaman, hindi rin ito isang ganap na magandang bagay dahil ang mga magsasaka na lumaki sa gayong kapaligiran ay kulang sa pananaw at paghahasa ng mga pagsubok sa buhay at kamatayan. Gaano man kataas ang kanilang mga paglilinang. Kung hindi sila nakatagpo ng anumang malalaking paghihirap sa daan, kung gayon magiging mahirap din na ipagkatiwala sa kanila ang mga seryoso at mapanganib na misyon. Marshall Peak Kabanata 5275, Temp Erin. Maraming taon na ang nakararaan, napagtanto ng ilan sa mga elder ng Dao Temple ang problemang ito, ngunit walang angkop na paraan para malutas nila ito. Hindi lang sila maaaring pumili ng dahilan para patayin ang mga alagad ng Dao Temple, tama ba? Kahit na magkaroon ng ilang tensyon sa pagitan ng malalaking sekta, magpapalit lang sila ng mga sandata ng digmaan para sa mga Reg along Jade at Seda sa pamamagitan ng mga alagad ng Dao Temple. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sekta ngayon ay may ilang mga disipulo na naglilinang sa templo ng Dao. Ang hitsura ng Black Ink Clan ay maaaring malutas ang problemang iyon. Nag-isip ang matandang Temple Master, ibig mo bang sabihin na ang sitwasyong ito ay ang layunin ng Dao Lord? Mabilis na ikanaway ng Deacon ang kanyang mga kamay, ang isang walang kwentang tao na tulad ko ay hindi nang ahas mag-isip tungkol sa iniisip ng Dao Lord. Inilalagay ko lang ito sa nakikita ko. Nagmuni-muni sandali ang Temple Master at wala nang sinabi pa. Tulad ng sinabi ng Deacon, ang hitsura ng Black Ink Clan sa Void Continent ay maaaring hindi isang masamang bagay. Maaaring ito ng mga disipulo ng Dao Temple para mahawakan ang sarili nilang gamitin sa palabas. Ang Deacon na nagsalita kanina ay tumingin sa kaliwat kanina bago, ito ay isang angkop na lugar upang magtayo ng isang base. Kung makakagawa tayo ng defense line dito. Kung kasama ang mga disipulo ng Dao Temple bilang pangunahing puwersa at ang mga pangunahing sekta na nagbibigay ng auxiliary support. Mapipigilan natin ang pagkalat ng Black Ink Clan at protektahan ang kapayapaan ng mga mortal ng Void Continent. Bahagyang tumango ang Temple Master, napakagaling. Sa ginawang desisyon, isa sa tatlong lalaki ang nanatili upang subaybayan ang mga galaw ng Black Ink Clan habang ang iba ay nagmamadaling bumalik sa Dao Temple. Kaagad pagkatapos, ang buong Void Dao Temple ay pinakilos. Ang mga disipulo ng Dao Temple ay nagmula sa lahat ng sulok ng Void Continent, kaya sa sandaling sila ay mapakilos, ang mga puwersa ng mga sekta sa likod nila ay magsisimula na kumilos. Wala pang isang buwan, isang matayog na kuta ang itinayo sa mga bukas na lupain, na nakaharap sa Black Ink Clan. Para bang sa pamamagitan ng ilang banal na pakay.
Isang malaking batch ng mga kakaibang hugis na halimaw na natatakpan ng kulay ng itim na tinta ang dumating sa pag-atake sa sandaling matapos ang konstruksyon. Nalaman ng mga cultivator ng Void Continent ang pagkakaroon ng black ink sa loob ng maraming taon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang mga ito, kahit na ang mga black ink clansmen na ito ay mga serf lamang na halos hindi dapat banggitin sa labas ng mundo. Sa panahon ng labanan, ang mga alagad ng Dao Temple ay sumugod at pinabagsak ang maraming kaaway, gayunpaman, hindi maiiwasan na may ilan na aksidenteng nadungisan ng Black Ink Strength dahil sa kapabayaan. Ang mga napinsala ng Black Ink Strength ay nawala lahat ng kanilang kalooban at nagsimulang pumanig sa kaaway. Matutuklasan mo ang pagsisimula ng nilalamang ito sa N0V at Elban. Sa oras na ito, nagpasa ang Dao Lord ng isa pang utos, na nagbibigay sa kanila ng mga diskarte sa pagpino para sa Purifying Black Ink Peel. Sa pamamagitan lamang ng pagkontra sa Black Ink Strength sa pamamaraang ito na nagawa nilang maiwasan ang panganib. Pagkatapos ng ilang mga tagumpay, ang mga alagad ng Dao Temple ay gustong gumawa ng kontra-atake upang maputol ang problema sa pinagmulan nito. Ngunit ang lakas ng itim na tinta ay lubhang mapanganib na mahirap umunlad. Kaya napilitan silang itigil ang kanilang mga plano na maglunsad ng isang kontra-offensiba sa kalagitnaan at umatras sa kuta upang kunin ang kanilang lakas. Lumipas ang mga taon na nagpapatuloy ang pattern na ito. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang sitwasyon sa kanyang maliit na universo ay naging matatag na. At sa enerhiyang ibinibigay ng kanyang sariling maliit na universo, ang low-rank Black Ink Nest ay nakagawa ng isang tuloy-tuloy na stream ng mga bagong Black Ink clansmen. Kapag naabot na nila ang isang tiyak na antas ng lakas, sasalakayin nila ang linya ng depensa ng tao at lalo pang mahahasa ang mga alagad ng Dao Temple. Ang mga Black Ink clansmen na ito ay hindi masyadong malakas sa ngayon, pagkatapos ng lahat. Ang kanilang yugto ng paglaki ay masyadong maikli, kaya ang mga disipulo ng Dao Temple ay sapat na upang harapin sila ng madali. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, magsisimulang lumitaw ang mas malakas na Black Ink clansmen, kaya naniwala si Yang Kai na magiging mas mahirap para sa kanila ang pagharap. Ads by Pub Future. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ni Yang Kai ay sanayin ang kanyang magiging mga tropa, na nagpapahintulot sa mga disipulo ng Dao Temple na maging pamilyar sa mga espesyal na katangian ng Black Ink Clan ng maaga, kaya natural na hindi niya hahayaang mawala ang mga bagay-bagay. Kaya, kahit paano lumaki ang Black Ink Clan, may limitasyon pa rin. Hindi nila kayang lampasan ang Dao Temple sa lakas. Ang paggawa nito ay isang malaking pasanin para kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan na hinihigop ng Black Ink Nest ay ang world force ng kanyang sariling maliit na universo. Naghanda na si Yang Kai ng napakaraming mapagkukunan para sa Black Ink Nest upang pinuhin, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na siya ay nag-alala para sa wala. Ang Black Ink Nest ay nagsilang ng mga Black Ink clansmen, at pinatay sila ng mga disipulo ng Dao Temple. Iyon mismo ay bahagi ng cycle ng buhay at kamatayan, na nagresulta sa isang malaking halaga ng world force na ginawa sa kanyang maliit na universo. Kahit na hindi ito katumbas ng dami ng nilalamon ng Black Ink Nest, ito ay mas mabuti kaysa sa kanyang enerhiya na nauubos ng isang panig. Sa kasalukuyan, kahit na gumastos ng malaki ang small universe ni Yang Kai, nakatanggap din siya ng malaking kita. Hindi ito pantay na palitan, ngunit mas maganda pa rin ito kaysa sa inaasahan ni Yang Kai. Sa paminsan-minsang pagbibigay ng ilang mapagkukunan para sa Black Ink Nest upang pinuhin at makuha, ang pagkawala ng world force sa kanyang maliit na universo ay maaaring baliwalain. Ang maliit na universo ni Yang Kai ngayon ay halos parang miniature na Black Ink battlefield. Tila na mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tao ay palaging may hindi maipaliwanag na lihim na pag-unawa kung paano haharapin ang mga dayuhang kaaway. Hindi niya binigyan ang Dao Temple ng anumang detalyadong tagubilin kung ano ang gagawin, ngunit ginawa ng Dao Temple ang eksaktong ginawa ng mga tao sa Black Ink battlefield.
Nagtayo sila ng isang kuta na katulad ng Great Passes at ginamit ito bilang isang kalasag laban sa pagsalakay ng kaaway. Dahil ang malakihang tempering exercise na ito ay nakaset up na ngayon. Naniniwala si Yang Kai na sa susunod na pagkakataong lumabas ang mga disipulo sa kanyang maliit na universo, magdadala sila ng ibang espiritu kumpara sa mga lumabas noon. Ang pakikipaglaban at pagpatay ay dapat maging natural sa kanila. Imposibleng maiwasan ang kamatayan kung sasali sila sa Black Ink battlefield. Inaabangan niya ito. Sa paglipas ng mga taon, sinaliksik ni Yang Kai ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mid-rank Black Ink nest na hawak ng humans, at lumikha din ng ilang low-rank subnest na may kapangyarihan nito. Ipinadala ni Ouyang Lai ang mga subnest na ito sa Great Evolution Pass habang si Mi Jinglun ay nagayos ng mga lalaki na i-incubate ang mga ito sa iba't ibang lugar upang masubukan nila ang Intelli Gens Network. Ang mga resulta ay isang tagumpay. Ang low-rank subnest ay madaling makipag-ugnayan sa isa't isa sa espasyo ng mid-rank Black Ink nest gaano man sila kalayo. Kung mayroong limitasyon sa distansyang iyon o wala ay hindi pa matukoy, gayunpaman. Ang pagsasara ng Black Ink nest space at ang pagkakahiwalay sa pagitan ng koneksyon ng mas mataas at mas mababang rank na Black Ink nests ay nasubak na. Si Yang Kai ang nagsagawa ng pananaliksik na ito. Dahil nakatayo siya sa loob ng mid-rank Black Ink nest nitong mga nakaraang taon, natural na dapat ipaubaya sa kanya ang mga pagsubok na tulad nito. Nang kumonekta ang human sa kamalayan ng mid-rank Black Ink nest sa pamamagitan ng mga subnest at nakipag-ugnayan sa isa't isa. Natuklasan ni Yang Kai na nararamdaman niya ang lahat ng hindi sinasadyang tingnan ito. Iyon ay dahil ang espasyo kung saan sila nakikipag-usap sa loob ay nilikha ng kamalayan ng mid-rank Black Ink nest na kanyang pinangangasiwaan, kaya alam niya ang lahat ng nangyari sa loob nito. Maaari pang ang hikayatin ni Yang Kai ang kamalayan ng Black Ink nest na ganap na isara ang espasyo ng Black Ink nest. Katulad ng naranasan niya noon sa loob ng Royal Lord Black Ink nest space, maaari niyang i-block o putulin ang koneksyon sa anumang partikular na low-rank subnest. Ang koneksyon ay madaling maibalik kung ito ay naharang lamang, ngunit kung ito ay ganap na naputol, kung gayon ito ay hindi na maibabalik. Ito ay katumbas ng pagsuko sa koneksyon sa pagitan nila magpakailanman. Sa mga salita ni Ouyang Lai, para itong isang ina na itinaboy ang kanyang rebeldeng anak, na nagbabawal sa kanya na pumasok muli sa bahay. Ads by Pub Future. Ang mga resulta ng mga eksperimentong ito ay napakahalaga para sa human race. Kung alam ni Yang Kai ang impormasyong ito noon pa man, hindi sana siya nakulong sa loob ng Black Ink nest space sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, hindi maisip ni Yang Kai kung hinarangan lang ng Royal Lord Black Ink nest ang mid-rank Black Ink nest na kanyang inookupahan, o kung tuluyan nang naputol ang koneksyon. Natural. Ito ay para sa pinakamahusay na kung ito ang huli. Kung gayon ang dalawa sa kanila ay hindi na kailangang makitungo sa isa't isa sa hinaharap, gayunpaman, kung ito ang una, kung gayon kailangan nilang mag-ingat. Kung biglang ibinalik ng Black Ink clan ang koneksyon na iyon, malaki ang posibilidad na maglunsad sila ng pag-atake at magdusa ng malubhang pagkawala ang mga tao na nangangasiwa sa Black Ink nests. Kaya, kung pangangasiwaan ni Yang Kai ang mid-rank Black Ink nest, kailangan niyang mag-ingat at maghanda sa lahat ng oras. Great Evolution Pass, Courtyard ni Don. Sa maraming taon ng pagkawala ni Yang Kai, ang courtyard kung saan itinalaga si Don ay inalagaan ng maganda ng ilang babaeng miyembro ng squad at napuno ng mga mabangong bulaklak. Sa loob ng patio ay isang maliit na tulay na may umaagos na tubig sa ilalim nito, na nagbibigay sa lugar ng isang payapa na hitsura. Sa sandaling ito, sa hardin, ang matandang ninuno na si Xiao Xiao ay tamad na nakatambay sa isang taishi armchair, nagbibilad sa araw na may singkit na mga mata, na tila napaka-komportable. Samantala, tumayo si Yang Kai sa gilid na may mapait na tingin. Inutusan siyang bumalik kamakailan upang tumulong sa pag-aayos ng Great Pass. Ang mga usapin tungkol sa Black Ink nest ay natapos na at lahat ng agarang isyo ay naayos na. Ang mga kakayahan ng Black Ink nest ay naipasa lahat sa 8th Order Open Heaven Realm Master na humalili sa kanyang posisyon sa pangangasiwa sa Black Ink nest.
At walang sino man ang hindi makatitiyak tungkol sa isang 8th Order Open Heaven Realm Master. Pagkuha sa gawaing iyon. Gayunpaman, itinuring ni Yang Kai na ang mga namamahala sa pangangasiwa sa Black Ink Nest sa hinaharap ay malamang nagagawa nito ng paisa-isa. Kung tutuusin, hindi lahat ay katulad niya, na kayang baliwalain ang pagpasok ng Black Ink Strength. Kahit na ang 8th Order Open Heaven Realm Masters ay mas malakas kaysa sa kanya sa cultivation-wise. Si Yang Kai ay may kakaibang kalamangan sa kakayahang labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Kaya, ang taong namamahala sa pangangasiwa sa Black Ink Nest ay kailangang palitan sa mga regular na agwat, at sa napakadalas nito. Sa pagkuha ng 8th Order Open Heaven Realm Masters, masaya rin si Yang Kai na mabawi ang kanyang kalayaan at tiyak na bumalik sa Inner Sanctum. Sa mga taon na ito, hindi na siya nakikibahagi sa muling pagtatayo ng Great Evolution Pass mula nang magulo siya sa mga usapin tungkol sa Black Ink Nest. Nang bumalik siya sa Great Evolution Pass makalipas ang mahigit isang dekada, natuklasan niya na ganap na itong nagbago. Ang kabuuan ng Great Evolution Pass ay napuno ng madilim na kapaligiran, isang bagay na palaging wala kapag sinakop ng Black Ink Clan ang lugar na ito. Ang Great Evolution Pass ngayon ay sa wakas ay muling nabawi ang kanilang pagkakahawig kung paano ito dating noong kontrolin ito ng mga tao. Ang Great Passes of the Humans ay may lalabas lamang ang kanilang tunay na potensyal sa mga kamay ng tao. Ang pagpapanumbalik ng Great Evolution Pass ay matapos pa rin, at hindi makumplito ang konstruksyon hindi bababa sa 100 taon na pagsisikap. Kung tutuusin, napakaraming spirit array sa buong Great Pass, at maraming artifact din ang kailangang ayusin o palitan. Sa katunayan, medyo nalilito si Yang Kai kung bakit nila ito ginagawa. Sa kasalukuyan, ang pangunahing pundasyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay nasira. Walang paraan para ma-take nilang muli ang Great Pass, kaya ano ang pinagkaiba kung pinagtibay at armadong nila ang Great Evolution Pass o hindi? Habang nakatayo ang mga bagay-bagay, hanggat hindi nagpapabiye sa mga tao, hindi na dapat isipin ng Black Ink Clan na magkaroon ng pagkakataong makuha muli ang Great Evolution Pass. Bukod dito, kung tama siya, kung gayon ang krusada ng human race ay hindi dapat masyadong malayo. Kapag ang human army ay nagkusa na mag-aklas, kung gayon para saan ang iba pang mga kuta. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ang mga nakatataas ay tiyak na may sariling mga dahilan para gawin iyon, at hindi siya naging mayabang upang tanungin sila. Pagbalik niya sa looban ni Don, nagpapahinga lahat ng miyembro ni Don. Naging abala ang lahat sa Don sa muling paggawa ng Great Evolution Pass, nakakatanggap lamang ng ilang libreng oras sa nakalipas na 2 buwan. Gayunpaman, kailangan nilang magsimulang muli sa trabaho pagkatapos magpahinga ng 1 pang buwan. Habang nag-uusap sila, biglang may naalala si Yang Kai at agad itong kinuha. Ito ay ang karne ng baka na ibinigay sa kanya ng Wind at Cloud Pass, old ancestor nang pumunta siya roon upang subukan ang space array at magpasa ng isang ulat. Orihinal na nilayo niya itong gawing sopas para ibahagi sa mga miyembro ng Don. Ngunit naging abala siya sa Black Ink Nest nang walang nalalabi na oras, kaya ngayon na ang tamang pagkakataon para ilabas ito.